Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng at pinagpala naman ng iyong anak Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Ang salita ay nagawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, puno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Langin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang dakilaan sa langit, sa pamamagitan ni aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng panahon ng Kwaresma o 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa,
at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Matapos ang sunod-sunod na pagbali ng Israel sa kanyang kasunduan sa Panginoon, ipinahayag ni Jeremias na mismong Diyos ang gagawa ng paraan upang iligtas ang kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, gayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag ako alisin. Ang Espiritu mo ang paghahariin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin.
anak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Natutunan ni Jesus ang pagsunod sa Ama sa pamamagitan ng pagpapakasakit. Sa paraang ito, siya ang naging bukal ng ating kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Wika mo'y aming diringin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutukin. Ang sino mang naglilingkod upang sa akin sumunod, ay tunay na itatampok sa kaligayahang lubos ng mahal na anak kong Diyos. Wika mo'y aming diringin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutukin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito,
upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, "Humulog." Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-5 linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Isang linggo na lang po ang ating hinihintay at nawa ang panawagan sa atin na tayo po ay talagang lubusang maghanda para sa nalalapit na mahalagang pagdiriwang sa atin pong buhay, lalo tigit sa ating buhay pananampalataya. Makikita po natin muli kung ano ang kayang gawin ng Diyos para sa ating kaligtasan. Na siyang binabanggit din sa ating unang pagbasa sa aklat ni Jeremias na ito yung gagawin niyang panibagong pakikipagtipan, pakikipag-ugnayan upang ang tao po ay maligtas at sa pamamagitan niyan ni Jesucristo na siya rin namang ipinahayag o pinaalala sa atin sa ating ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, tanging kay Kristo ang kaligtasan. Sa linggong ito, mapapansin niyo po kahit sa ang simbahan, ang lahat po ng mga imahin, mga santo ay nakataklob na o mayroon na tayong mga nabalutan ng mga imahin upang makapag-focus talaga tayo sa o mailagay natin sa sentro ng atin pong paghahanda. Tanging si Jesus ang kailangan nating samahan. Baka mamaya mag-iisip kayo, bakit si St. Joseph nandiyan dyan, tinakpan niyo si Mama Mary? Exemption dahil magkakaroon po ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Jose sa darating na Martes, March 19. Kaya pinararangalan natin at pinaghahandaan din natin. At nawa sa tulong din ni San Jose ay mas mailapit talaga tayo sa atin pong paghahanda. Si San Jose, simbolo ng tahimik na pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, balik tayo sa ating pong Ebanghelyo. May mga nais na makita si Jesus. Lumapit sila kila Felipe at nakiusap kung pwede ba nilang makita si Jesus. Ibig naming makita si Jesus. Mga Griego po ito, mga ibang lahi na narinig marahil nabalitaan kung ano ang nangyayari, kung ano ang ginagawa ni Jesus, at kung sino si Jesus ayon sa mga tao. Kaya ibig nilang makita rin si Jesus. Sa mga sumunod na bahagi, kumbaga, sabi nga dito, lumapit sa Felipe at si Andres kay Jesus at tiniling o pinaalam yung kahilingan. O pwede namang sabihin ni Jesus, sige, pwede naman. Pero yung mga ipinahayag ni Jesus ay ganitong mga pangungusap na ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito
ang siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang nagnanais na maglingkod sa akin. Nung binabasa ko po ito, no, parang ang dami namang sinabi ni Jesus. Gusto lang naman siyang makita. Pero sadyang ito yung nais na iparating ni Jesus sa mga taong gusto siyang makita. Kung sa atin po ngayon, no, bakit kayo napupunta o kumbaga, kung bibigyan din kayo ng pagkakataong makita si Jesus, anong dahilan? Bakit gusto natin makita si Jesus? Isip muna tayo ng konti. Yung iba sa atin kasi, pag sinabing gusto ko makita si Jesus, naku, mamamatay na ako. Sigurado ka ba kapag namatay ka, makikita mo si Jesus? Sure ka ba dyan? Pero tingnan lang natin, no, sa konteksto din ng ating paghahanda. Kasi, siyempre, no, titingnan talaga natin si Jesus. Maraming tao ang pupunta para makita si Jesus. Taon-taon yan. Maraming tao pagdating ng mga mahal na araw. Pagdating ng ngayon, yung mga panahon, no, maraming nagpipilgrimage. Pumupunta sa iba't ibang simbahan. Nakita ba si Jesus? Marami magbibisita iglesia, maraming tao kapag Huwebes Santo, maraming tao kapag palaspas, no? Sa linggo, palaspas na. Maraming tao yan. Pero hanggang saan tayo susunod kay Jesus? Kasi para bang sa akin pong pagninilay, no? Hindi lang nais ni Jesus na siya ay makita natin. Kasi yung panawagan niya, kasabay nito yung aral na kanya pong binitawan. Kaya nga sabi niya, tandaan niyo mabuti, hanggat hindi namamatay ang butil, hindi ito mabubuhay o mananatili lang itong mag-isa. Pero kapag namatay ito, dadami ito. Ito na yung mga parang mga, anong tawag dyan, kapag yung malapit ng mamatay, mga, anong tawag natin doon, premonition, mga, yung nagpaparamdam na, no, na aalis na siya. Parang hinihahanda na. So, wag nang magpatumpik-tumpik pa, konting panahon na lang, kaya kung ano man ang aral na nais niyang ibigay pa sa mga sumusunod sa Kanya, talagang puspusan na rin ang Kanyang mga paghahabilin. So, hindi lang dapat gusto kong makita si Jesus. Kasi kailangan din malinaw. Bakit gusto mong makita si Jesus? Kasi meron kang idudulog. Bakit gusto mong makita? Siguro nung panahong iyon, kung nabuhay itong mga cellphone natin, bakit gusto mong makita si Jesus? Gusto ko pong magpa-picture. Magpa-picture lang ba talaga? Pang-post lang? Pampakita lang na ito, magkasama kami? Kasi hindi yan ang gusto lang ni Jesus. Ang gusto ni Jesus ay yung sumunod tayo sa Kanya. Hindi lang tumingin, hindi lang magmasid, kundi sumunod sa Kanya hanggang sa dulo. Para tayo ay matuto at makita na totoo nga ang lahat ng Kanyang sinabi. Hindi lang dapat makita, kundi tayo po ay matutong magtiis. Sumusunod habang tayo po ay nagtitiis. Hindi lang basta lalapit kay Jesus kasi gusto ko pong gumaling, gusto ko pong mawala yung sakit ko. Kasi lahat po ng kung ano man yung rason natin, binibigyan ng tugon ni Jesus. Sana makatulong po, no? Sa atin kasi para bang minsan may tanong tayo, lalapit tayo kay Jesus kasi bakit ako may sakit? Bakit ako ang may problema? Bakit ako ang may problema? Bakit sa akin? Yung bang matuto din na akuin mo, tanggapin mo na ikaw dahil ikaw yung nais ng Diyos. Kasi kung dito,
alam niyo, pwede naman talagang hindi na gawin ito ni Jesus. Pwede naman. Pero siya, at sinabi dito, kailangan siyang mamatay. Kailangan siyang maghirap. Nalulungkot man siya. Diba? Sabi niya, pwede ko bang sabihin, pwede ko bang dasalin na iligtas ako ng Panginoon sa kahirapang daranasin ko? Hindi. Hindi ko gagawin yun kasi kailangan kong tuparin kung ano ang dahilan. Kailangan kong danasin ang kahirapang ito. Kung hindi siya, merong iba. So, tingnan din natin, medyo lawakan din natin ang ating mga sarili. Bakit ikaw? Para hindi yung iba. Bakit ikaw? Kasi ikaw ang malakas, hindi yung iba. So, hindi lang basta makita sa Jesus. Matuto tayo kay Jesus sa atin pong pagsunod sa Kanya. At kung susunod tayo sa Kanya, makikita mo paano niya hinandle ang sitwasyon. Paano niya inayos, paano niya tinupad ang mga dinadanas o daranasin niyang ito. At sinasabi sa dulo na matatapos din ito. Malalampasin din natin ito. Magiging okay din ang lahat. Magiging okay ka rin. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang tulungan tayong makatulad sa Kanyang anak na si Jesus na nagmahal sa mundo at nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Papa Francisco, mga obispo, mga pari, at mga reliyoso ang kanilang pag-aalay ng sarili upang lahat ng mga Kristiyano ay patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikaw unlad ng sambayanan, lalong-lalo na para sa mga mahihirap na mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maglaan nawa kami ng panahon para sa taimtim na pakikinig at pagsunod sa mensahe at diwa ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang hamon ni Jesucristo na kami maging bukas palad at mapagpatawad sa aming mga kapwa tungo sa landas ng pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa sa kaluwalhatian ng langit ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na mula sa daigdig na ito. Pati na rin ang mga taong namatay na walang nakakaalaala.
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intention, mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Buksan ang aming puso, turuan mo mag-alala sa bawat pagtuturo, lahat ay makayakan. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matang pilit, tungkulin na banal. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungad sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Dominus Deus, Sabaoth, plenis in caeli, et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini.
Hosanna in excelsis. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay namuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagabilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
odien, et imiten nobis, debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
refleksyon ay para sa alay kapwa. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Paanyaya. Sa darating na 19 ng Marso, araw ng Martes, ay ang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria. Ang atin pong banal na misa ay sa 6 ng umaga at sa 6 ng gabi. Pagkatapos ng misa ay ang prosesyon. 22 ng Marso ay ang Viernes Dolores. Inaanyayahan po ang lahat na makibahagi sa ating prosesyon sa ganap na 6 ng gabi. 23 ng Marso, araw ng Sabado, bisperas ng Linggo ng Palaspas. Pagbabasbas ng mga palaspas sa ganap na 5 ng hapon sa Barangay 286 Valderrama Street. 25 ng Marso, Lunes Santo, ay ang ating Sine Malakaya o Filmmaking Contest. 26 ng Marso, Martes Santo, ay ang pabasa na magsisimula sa ganap na 7 ng umaga hanggang sa 12 ng hating gabi. Mayroon pa rin po tayong banal na misa sa 6 ng umaga. Sa 28 ng Marso ay ang ating Huwebes Santo, Chrism Mass sa Manila Cathedral sa ganap na 6 ng umaga. Misa ng huling hapunan naman sa ganap na 5 ng hapon. 29 ng Marso, Biyernes Santo, morning prayer sa ganap na 6 ng umaga. Estasyon General pagkatapos ng ating morning prayer. 7 palabras sa ganap na 12 ng tanghali. Passion of Christ sa 3 ng hapon at susundan ng prosesyon ng Santong Insyero, prosesyon de Silencio at Tenebre. 30 ng Marso, Sabado de Gloria, morning prayer sa ganap na 7 ng umaga. Easter Vigil sa ganap na 8 ng gabi na susundan naman ng salubong. 31 ng Marso ay ang muling pagkabuhay. Ang ating banal na misa ay sa 6 ng umaga at 9 ng umaga at sa 6 ng gabi. Maraming salamat po. Ang Our Lady of Guadalupe Minor Seminary ay muling magbubukas para sa mga aplikante para sa nalalapit na taong pasukan 2024-2025. Ang mga aplikasyon mula sa mga mag-aaral na papasok sa mga baitang 7, 8, 9 at 11 ay malugod na tinatanggap. Ang institusyon ay nakatuon sa pag-aalaga sa mga batang lalaki na tinatawag sa landas ng pagkapari. Ang Our Lady of Guadalupe Minor Seminary ay isang lugar na nagbibigay ng suportang kapaligiran kung saan ang mga mag-aaral ay yayabong sa aspetong espiritual, intelektual at emosyonal. Para sa interesadong partido, mangyaring makipag-ugnayan sa admissions office sa pamamagitan ng pagtawag sa 8895-8965 o sa email olgmsformation@gmail.com. Bukod dito, magtungo at magpadala ng mensahe sa Facebook page na Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. Salamat at naway patnubayan tayo ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Magsitayo na po ang lahat. Bago po ang pagbabasbas, nais ko lang pong i-welcome mula po Australia, sin Josie Ocampo at ang kanyang pamilya na mula din sa Pampanga. Welcome po muli dito sa parokya ng Nuestra Señora de la Soledad. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin.
At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.